Grade 3, Makabansa. Unang terminong pagsusulit. Kultura at sariling pagkakakilanlan. Number 1. Alin ang bahagi ng kultura? A. Bola, B. Wika, C. Bagong laruan, D. Mamahaling gamit sa bahay. Ang tamang sagot ay letter B. Wika. Number 2. Ano ang kultura? A. Laro, B. Gamit, C. Isang gusali, D. Paraan ng pamumuhay ng isang pangkat. Ang tamang sagot ay letter D. Paraan ng pamumuhay ng isang pangkat. Number 3. Alin ang nagpapakita ng kulturang ginagamit sa pakikipag-usap? A. Wika, B. Laruan, C. Kagamitan, D. Bagong teknolohiya. Ang tamang sagot ay letter A. Wika. Number 4. Alin ang halimbawa ng tradisyon ng pamilya? A. Matulog, B. Maglaro sa labas, C. Magsalo sa natatanging araw, D. Bumili ng bagong gamit linggo-linggo. Ang tamang sagot ay letter C. Magsalo sa natatanging araw. Number 5. Paano nakatutulong ang kultura sa pagkakakilanlan? A. Nagpapasaya, B. Nagbibigay ng laruan, C. Nagpaparami ng mga gamit, D. Ipinakikilala ang pinamdalan at paraan ng pamumuhay. Ang tamang sagot ay letter D. Ipinakikilala ang pinagmulan at paraan ng pamumuhay. Number 6. Ibang wikang ginagamit ni Mira sa tahanan. Ano ang mabuting gawin? A. Tumawa, B. Makinig at matuto, C. Sabihing mali ang kanyang wika, D. Pilitin siyang gumamit ng ibang wika palagi. Ang tamang sagot ay letter B. Makinig at matuto. Number 7. Itinuro ng lola kay Lino ang pagluluto ng pagkain ni Nana Paz sa kanilang angkan. Ano ang pinakikita nito? A. Bagong laro, D. Mamahaling pagkain, C. Pagpapatuloy ng tradisyon ng pamilya, D. Pagpapalit ng lahat ng nakagawiang paraan. Ang tamang sagot ay letter C. Pagpapatuloy ng tradisyon ng pamilya. Number 8. Magkaiba ang pagdiriwang ng dalawang pamilya. Ano ang wastong pananaw? A. Igalang ang bawat tradisyon, B. Piliing tama ang mas magkarbong pagdiriwang, C. Sabihing kakaiba ang pamilyang may payak na pagdiriwang, D. Hilinging sundin na lahat ang tradisyon ng iyong sariling pamilya. Ang tamang sagot ay letter A. Higalang ang bawat tradisyon. Number 9. Inanayahan si Dan sa isang pagdiriwang sa kanilang bayan. Paano na ito maiuugnay sa pagkakakilanlan? A. Umuwi, B. Manood lang, C. Pumunta para maglaro, D. Magkilahok na magalang at alamin ang kahulugan nito. Ang tamang sagot ay letter D. Magkilahok na magalang at alamin ang kahulugan nito. Number 10. Magkaiba ang pagkaing inihahanda ng pamilya ni na anak Ben sa kapistahan. Ano ang mahihinuha? A. May mali, B. Dapat magkapareho, C. Maaaring magkaiba, ngunit kapwa mahalagang tradisyon, D. Dapat alisin ang pagkaing hindi ginagawa ng nakararaming pamilya. Ang tamang sagot ay letter C. Maaaring magkaiba, ngunit kapwa mahalaga ang tradisyon. Number 11. Tinuturuan si Lia ng kanyang lolo ng awiting matagal nang inaawit sa kanilang lugar. Ano ang kaugnayan nito sa kanya? A. Ipinakikilala nito ang kanyang pinagmulan, B. Ipinakikita nito mas mahusay siya kaysa sa iba, C. Ipinatutunay nitong iisa ang awit sa buong Pilipinas, D. Ipinahihiwatig nitong hindi na mahalaga ang mga bagong awiting. Ang tamang sagot ay letter A.
Ipinagkikilala nito ang kanyang pinagmulan. Number 12. Nais ni Carlo na malaman ang pinagmulan ng kaugalian ng kanilang pamilya. Ano ang angkop niyang gawin? A. Manghulat. B. Magtanong ng magalang at makinig. C. Gumawa agad ng kwento ng walang batayan. D. Ipilit siya nakatatanda na sumagot kahit abala sila. Ang tamang sagot ay letter B. Magtanong ng magalang at makinig. Number 13. Gagawa si Bea ng poster tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Alin ang pinakamahusay na nilalaman? A. Pangalan niya. B. Larawan ng paboritong laruan. C. Wika, pagkain at kaugaliang may maikling paliwanag. D. Mga bagay na uso ngunit walang kaugnayan sa kanyang pamilya. Ang tamang sagot ay letter C. Wika, pagkain at kaugaliang may maikling paliwanag. Number 14. Alin ang pinakamahusay na plano upang higit na makilala ni Rina ang sariling kultura? A. Manood. B. Magpasaminsan. C. Kopyahin ang gawa ng iba. D. Kapanayamin ang pamilya at itala ng masto ang natutuhan. Ang tamang sagot ay letter D. Kapanayamin ang pamilya at itala ng masto ang natutuhan. Number 15. Gagawa si Omar ng malikhaing paglalahad tungkol sa sarili. Alin ang pinakaangkop? A. Iguhit ang bahay. B. Lumikha ng maikling tula tungkol sa tradisyon ng pamilya. C. Kopyahin ang awit ng iba at sabihin iyan ang sariling tradisyon. D. Magpakita ng maraming larawan, ngunit huwag ipaliwanag ang kaugnayan sa sarili. Ang tamang sagot ay letter D. Lumikha ng maikling tula tungkol sa tradisyon ng pamilya. Sining at kultura ng mas malawak na komunidad. Number 16. Alin ang halimbawa ng sining ng isang komunidad? A. Hobby. B. Lapis. C. Kahon ng laruan. D. Karaniwang gamit sa silid. Ang tamang sagot ay letter A. Hobby. Number 17. Ano ang tawag sa taong lumilikha ng tradisyonal na palayok o hinabing tela? A. Bata. B. Bisita. C. Manlilikha. D. Tagapanood sa paligsahan. Ang tamang sagot ay letter C. Manlilikha. Number 18. Ano ang kahulugan ng pagpapahalaga sa sining at kultura? A. Tignan lamang. B. Igalang at pangalagaan. C. Gamitin kahit walang pahintulot. D. Palitan upang sumunod sa anumang uso. Ang tamang sagot ay letter D. Igalang at pangalagaan. Number 19. Ano ang tawag sa saklaw na kinabibilangan ng bayan, lungsod, lalawigan at rehiyon? A. Purok. B. Silid-aralan. C. Sariling tahanan. D. Mas malawak na komunidad. Ang tamang sagot ay letter D. Mas malawak na komunidad. Number 20. Bumisita ang klase sa museo ng kanilang lalawigan. Ano ang mapastong gawin? A. Sundin ang tuntunin at magmasid ng mabuti. B. Lumapit ng wasto upang mahawakan ang bawat lumang bagay. C. Mag-ingay habang may nagpapaliwanag tungkol sa mga likhaing sining. D. Ilipat ang mga bagay sa exhibit upang makita ang likod ng bawat isa. Ang tamang sagot ay letter A. Sundin ang tuntunin at magmasid ng mabuti. Number 21. May pista sa bayan na nagtatampok ng lokal na sayaw. Paano ito pahahalagahan? A. Umuwi agad. B. Alamin ang kahulugan at manood ng magalang. C. Kutsain ang kasuotang ginagamit ng mga mananayaw. D. Sabihing palitan ang sayaw upang maging katulad ng uso. Ang tamang sagot ay letter B. Alamin ang kahulugan at manood ng magalang. Number 22.
May nakitang sulat sa dingding ng lumang pook na mahalaga sa komunidad. Ano ang dapat gawin ni Evo? A. Umalis. B. Dagdagan ng sulat. C. Kunin lamang ng larawan. D. Iulat ang pinsala sa nakatatanda o kinauukulan. Ang tamang sagot ay letter D. Iulat ang pinsala sa nakatatanda o kinauukulan. Number 23. Alin ang wastong paraan ng pagsuporta sa mga lokal na manlilikha? A. Tumawa. B. Kopyahin ang gawa. C. Kilalanin at tangkilikin ang kanilang likha. D. Sabihin walang halaga ang gawa mula sa sariling lugar. Ang tamang sagot ay letter C. Kilalanin at tangkilikin ang kanilang likha. Number 24. Nais ni Pia na matutuhan ang tradisyonal na sayaw ng kanilang rehiyon. Ano ang dapat niyang gawin? A. Humingi ng gabay. Sa maalam na guro at magsanay ng magalang. B. Baguhin agad ang lahat ng galaw kahit hindi pa alam ang kahulugan. C. Kopyahin ang nakita sa maikling video at sabihing iyon ang wastong sayaw. D. Ituro sa iba ang sariling hula tungkol sa mga galaw bago kumonsulta sa maalam. Ang tamang sagot ay letter A. Humingi ng gabay sa maalam na guro at magsanay ng magalang. Number 25. May lumang kagamitang pangkultura sa isang exhibit. Ano ang pinakangkop na gawin? A. Hawakan. B. Ilipat ng kaunti. C. Kunan agad ng larawan. D. Magmasid at tumingin muna ng paintulot bago kumuha ng larawan. Ang tamang sagot ay letter D. Magmasid at humingi muna ng paintulot bago kumuha ng larawan. Number 26. Mangkuulat si Chun tungkol sa hinabing tela ng kanilang lalawigan. Alin ang makabuluhang gawin? A. Ipakita lang. B. Ipaliwanag ang gumawa, materyales at kahulugan. C. Sabihin maganda ito ng walang karagdagang kaalaman. D. Gumawa ng sariling pinagmulan kahit hindi ito mula sa pananaliksik. Ang tamang sagot ay letter B. Ipaliwanag ang gumawa, materyales at kahulugan. Number 27. Bakit maaaring magkaiba ang sining ng dalawang rehiyon? A. Magkaiba ang kapaligiran, kasaysayan at tradisyon. B. Mas gusto lamang ng isang rehiyon na maging kakaiba sa lahat. C. Pinagbabawal sa mga komunidad na magkaroon ng magkakatulad na likha. D. Walang kaugnayan ang materyales at pamumuhay sa sining ng komunidad. Ang tamang sagot ay letter A. Magkaiba ang kapaligiran, kasaysayan at tradisyon. Number 28. Manggahanda ang klase ng exhibit tungkol sa sining ng mas malawak na komunidad. Alin ang pinakamahusay na plano? A. Maglagay ng larawan. B. Pumili lamang ng pinakasikat na likha. C. Magpakita ng iba-ibang likha na may wastong paliwanag at sanggunian. D. Kopyahin ang anumang larawan sa internet na walang pangalan ng pinagmulan. Ang tamang sagot ay letter C. Magpakita ng iba-ibang likha na may wastong paliwanag at sanggunian. Number 29. Gagawa ang pangkat ng kampanya upang mapangalagaan ang lokal na kultura. Alin ang pinakamainam? A. Gumawa ng poster. B. Kapanayamin ng mandilikha at ibahagi ng wasto ang natutuhan. C. Magpakalat ng kwentong hindi napatunayan upang maging mas kapanapanabik. D. Baguhin ang pangalan ng tradisyon upang mas madaling tandaan ng mga bisita. Ang tamang sagot ay letter B. Kapanayamin ang manlilikha at ibahagi ng wasto ang natutuhan. For the last number, number 30, kaunti na kabataang nakakaalam ng tradisyonal na sining sa kanilang bayan. Ano ang pinakamahusay na tugon? A. Hayaan ito. B. Palitan ito ng uso. C. Matuto sa mga mandilikha at tumulong sa magalang na pagtuturo nito. D. Gawing liham ang kaalaman upang iilang tao lamang ang makakapagpatuloy nito. Ang tamang sagot ay letter C. Matututo sa mga manlilikha at tumulong sa magalang na pagtuturo nito.